ang butang na pinakamaayo sa sininga kalibutan. Bisan sa akin dahil, so I think this is the best legacy na magpatong sa sininga pulpito and then preach the word of God, even though sometimes aral sa ating telebisyon, na kung sa the end, sometimes our feeling or emotion sometimes na daw we are not worthy to preach His words. But it is about faith. It is not about feeling and emotion. Amen? So praise the Lord. So it is about the 10 virgins. So siligani in that story or a parable, the Lord used the parable of the 10 virgins to illustrate to us the importance of being prepared for His soon return. So, ginabutan nito na doon ang atong tagipuson, ang atong bugos na huna-una ang strength sa sila na pagbalik sa atong Ginoo. Amen? But the 5 wise virgins, as well as the 5 foolish virgins, slept instead of waxing. So instead na sila magbantay sa sininga mga butang, pero ang tulog na ini, nagtulog hapon. Amen. Pero ang pinaka-importante, certainly, the wise awakened when the bridegroom came and they left over and their lamps. So it means, basket na nakatulog kita, ibutang din natin sa atong huna-huna, na kita pinugin sa dalaan ng Espiritu. Amen. That we are filled kang may araw pa rin na reserva. Amen. So sila they should warn us that it is possible to become weary in watching. Spiritual lethargy or lack of energy or enthusiasm is danger we must guard against in our Christian walk. Ining lethargy, ining nakinahina, ang magkaluya, isip-isipon natin base kung aral tayo sa katubuhan. So, ang lima ka virgin, na hindi na mga ginutan sa Ginoo, or just an example by our God, hello. Nagibutan sa Ginoo sa aton, which is sila nagkatulog. Literally, makita natin kasi natulog. Amen. So natulog. So kita man nagkatulog kung kaisa. Even though kasi natin we are in the last days, pero ang natulog na ini, it doesn't mean natulog ka. Or something tulog ka, we can expound it. Or something there in our heart, or in my heart, that still we are in sin. Amen. Or nagabuhat na nagyapon sa salat. Amen. That's why they are not prepared. So, there will be no time of preparation for those who have no oil. So, wala na sa panahon. Pagkabot sa Ginoo, pag wala ka nagprepara, wala ka tagbog agad sa linaw nga kalayo. Or typical of the Holy Spirit, the foolish virgins were not able to obtain oil at midnight. It was too late. So, kung nagmutan na sa atong kaulikon, basi, gamay na utang, maglaigin kita, wala na. So forget to find oil for their visa. Many good people will miss going with the Lord at His coming. Not only was the wicked person shut out from entering into the marriage supper, but also those who simply fail to stay spiritually alert with the oil of the Holy Ghost Spirit in their visions. So, mga important din ang Holy Ghost sa atong kinabuhi. Amen. In my life, allow me again. For so many years, ang inang na pista
adlaw-adlaw sa tres na ito. So, kinahimulan ako, pasyalan na. Amen. Pero, when you are connected to the Lord, amen. If there is burden, harap ka lang sa malipay ka eh. Naharap ka lang dyan sa may kwarto. Malipay ka, isa ka lang. If you with the Lord, amen, connected to Him, it is a majority. Amen. Amo na hindi ka magkalumoy-lumoy, hindi ka magkalaay. Siringan sa Matthew 24:42, what's therefore for you that know what hour your Lord is coming? So, and what I say to you, I say it to all, what's? Magbantay na. Kaya talang nabutang ako sa amen. So, talang nabutang mo lang na imposible subong ka panahon. Kung gusto mo mag-shopping, aral ka na. Dati natin, dinilang sa isa, ang Alibaba, aral ka. What's stand fast in the faith, pray, and be strong. Therefore, silin niya, in 1 Thessalonians chapter 5:6, therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Amen. So, silin niya rin, sa nagatulog na. How many times na ginabasa ko ini, pero talagang ito sa tuwing gabahin na buta. So, basi, now we will going to examine because in the time that Pastor Julio Serrano, it is about discipleship, nag-ibang-iba sa atong ng mga pagwali din. So it is about to cross-examine whether we are in Christ or whether na kinabuhat natin ang atong buluhaton. Amen. So wala na ang ginawa ng pastor nila or kung sino man namin rin. Because the most precious jewel in our Lord God is the soul. Pero sometimes kita alam din, kahangyo kita sa Ginoo, katagaan ka sa iyang provision, sa iyang pulling, sa iyang balaang na spirito, so that we can sustain sa atong panginaglamon. Amen. But still, all those things, our possession, is just a very little thing. Kung i-compare natin sa aton nga pagtuo o kung which is the eternal life. Amen. So, the 10 virgins, natulog sila. Literally, the word natulog or something na it came. Ang nasunod sa akin na una siguro, nagpakasalanganay sila. Amen. Or, they become a carnal Christian. Amen. So, matawag sila na Kristiyano, pero wala sila sa palaan na spirito. Amen. So, see. Why see? Kaya nga, because God will going to bless you. That's why today He will going to examine everybody's heart. When I read this one, it is very sharp. Kaya siling ko ako ni ang inasiling din. So the preaching of the gospel should never be done to please men. Not just only by telling about how to bless, kung paano kayo bless sa Ginoo, kung paano magdalay, kung paano may maayong nabutan sa kinabuhi, pero sinabi, but to please God. We'll try our hearts. God told Ezekiel, sabi niya, there shall no more be any vain vision. Wala na sampang ng taon pa na walang kabuluhan na pananaw. Silihan, nor flattering divination. Wala na sa mga pambubulakan na mga puno na ikahapal mo sa mga katawan ng Israel. Na para lang ano sila, ma-lift up sila, matawag sila, ma-comfort sila. Wala na. Pag-insilig sa Ginoo na nagkasala ka, wala na yun ang iyang presensya sa iyo. Just like in Job.
Amen? So sometimes, masilig natin na pag sinig ka huli, medyo hindi kita sa. Pero, you cannot enter the kingdom of heaven kung hindi ka without holiness. Amen. So sinig ka within the house of Israel. For I am the Lord, I will speak, and the word that I speak shall come to pass. So ang mga puno na ako igahambal sa niya, mag-abot din ina ng mga puno sa kinabuhi sa kadansa. Even to the Israel, even sa subong na panahon. Why? Because God is ready to bless you now. Do you believe that? Do you believe that in the Word of God? Magpapalita kita sa puno sa Ginoo. Why? Because God will going to expand this church. Amen. And that is the only thing I know, the very important, na ihanap na God for the next generation. And that is a legacy for each and everyone. And you know, in the time of Solomon, saan natapos ang templo? The entire life of Solomon is no war. Puro lang sa ganap, puro lang peace, provision, everything. Gold, halin dito sa iba't-ibang lugar, tuminatan ako, nag-aabot. Because the only, only wisdom ang ipangayon ni Solomon. Because of what? Because he's very young. Sila niya, how can I govern these people of yours if I don't have wisdom? So I ask Lord for wisdom. That's why God is so pleased for Solomon. Kasi sa sinasabi niya, igahatag ko pagin ang mga panalangin kag ang blessing na sobra-sobra kay King Solomon. So sila niya, now, people that fear of God flatter themselves, saying that though they do evil, they shall not be punished. So kung may mga tao, nagasilig na wala sila sa natok sa Ginoo, flatter themselves, ginapula lang nila niya kung galingon. Amen? Though they do evil, mas sila buhat sila sa mga pagpakasala, they shall not be punished. Bulan yun. Hindi ito comfort. Amen? Kung nakasala ka, you should be repent for that sin. Amen? So this condition exists in our churches today. Amen? Bisan ang amunan ng mga butang, amunan ng mga tsagon, amunan ng mga karakter, amunan ng mga behavior, aral lang yapon sa atong subong panahon. There is no exception with that. People are sinning right in God's sight. And yet they comfort themselves and pity themselves and excuse themselves and often either imagine a vague vision or give flattering prophecy that is not of God to say the wicked person will be blessed. Pag wicked ka, malaro, ano ka, nakabuhat ka sa hindi mayo, hindi ka makapasayo, how can you live happily and free? Even in this place, kung mayroon ka rin na kautan, hindi ka ito. Mayroon ka rin na preserva. Amen? And God is love. He is our first love. Amen? Wala talaga nag-delay because we fall in love. Fall in love is you are going to hate that person. Kung mag-fall in love ka sa isang tao, sa isang kadalaga, o binata ka man, o kung sino man ra, you will hate that person. The thing is, love is commitment. Amen? Ang na sa asawa, kung isama silang iba, wala nang gugma, pero ang commitment, ara. Commitment ang atong dream. Because the first love is God. So God wanted to commit ourselves for what? By obeying His word and don't commit again any sin.
Amen. So sinin niya, but God hears Ezekiel that there shall no more vain flattering divination with the house of Israel. So wala na sa pagbubulan. Wala na insiling na okay lang kung magbuhat ka sa mga illegal na utang. Patawarin lang niya ako sa Ginoo. You know, in my experience, if you don't just think, kung kinabuhat mo lang kinakabutang, if you look only for money, you will own best, halimbawa mag-invest ka sa 50,000, and it will multiply for 10 or 30 or 60, ang imo lang na butahan na mo sa diyan, every may anak sa tawag sila sa may anak si Kuwait Kurbalan. Pero kung magbubuhay ako siguro sa Ginoo, kung magalusot ka, pero in times, successful, pero imani ang Ginoo. If you know the truth, dako man ang ilan siya, pero 10 times kabubiyon sa ito. That's why it is the word of God is very sharp. Because of what? Because of this second coming. And God said to Ezekiel, saying niya, wala na sa flattering words. So God never promised. If a man sins, God tells him she will die. And terrible things will come upon him. Kung magkasalanan, sila niya, ikaw mapatay tayo. Just like him, so he is a king. Pero he is so very smart. Sila niya sa iya kawalikon. Buhaton ko na ang inabuhat sa propeta. And then the connection of the anointing is being cut off, was being cut off at that time. Amen. So anyone that promise you life while you are in sin, flattering. Kung may pagpromisa sa iyo, na i-bless ka, panalangin ka sa Ginoo, pero ang sa pagkasalan, ginabula na lang yan. Tinatiaw-tiawan ka lang yan. Sinigil sa Ginoo. So is flattering you with lies of his own heart. Proverbs 29:5 says that a man that flattered his neighbor spreadeth net for his feet, and a flattering mouth worketh ruin. So, ang isang tao na nagamutan sa hindi maayo sa imo o kung inabula ka niya, siya siling sa nino, ginabutangan niya sa pukot sa net ang imo nga tiinti. Amen. So that's why ang pinamayo siling sa Ginoo. Amen. In Proverbs 28:3, actually this words is wisdom of Solomon. Amen. Siling niya, he that rebuketh a man afterward. Kung ikaw nag-rebuke sa tao, nag-rebuke sa iya na sila, gina-rebuke mo man ako sa akong mga sila. Amen. Kaya mo akong sila. Kung gina-rebuke mo ang iyong asawa, gina-rebuke mo ang iyong kabataan, gina-rebuke mo ang kanan ng neighbor mo, kung makita mo ang hindi maayon sa ila, kahit nanakit sila, wala problema na. Amen. Kahit afterwards, siling sa Ginoo, shall find more favor than he that flattered with the tongue. Mas tagaan ka sa dakong na pabor sa Ginoo kisa nakabula nga tao. Amen. So in Proverbs 24:25, he that said unto the wicked, thou art righteous. Kung ikaw ang tao, kisigalan mo itong buwang-buwang, ang makasasala na tao, righteous ka. Pero makasasala siya, here shall the people curse. I-curse ka sa kanan sa palibot mo. Nations shall abhor him, but today, pero kung ikaw mag-rebuke sa iya, to that wicked person shall be light and good blessing will come upon them. Kung ikaw mag-inunanon, ikaw mag-ambal sa tuhod, ikaw mag-celebran na nakasalat ka, o ang balang mo iyong asawa, ang iyong bana na nakasalat ka,
you will be blessed. Good blessing shall come upon them. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So therefore, Paul told the Thessalonians that why did they use flattering words to gain the Thessalonians? That never once, sila ni Paul, baskin isa, wala din ako. Naghatag o kami talang nakaupod ko sa mga flattering words para mag-gain lang ang inyong tagipusoan. Sila ni sa Thessalonians, even in the Corinth, sa mga Corinthians, ang Corinthians sa unang panahon, even this place in Asia, ini ang mga dakong syudad. Kaya mga dakong na syudad, amuni ang may mga kwet, tawag sila, may mga dukaan sa mga bangko, trading. Dati Hong Kong sa atong world trading sa bilong kalimutan, dati Pilipinas sa tani. The tiger economy of the Asia. Pero sa una na panahon, ang mga ikay wala pa magiging plano. Kaya pinakatagong na negosyo, ang sa barko. Pagkapag ka ng barko sa Corento o kung sa liit man na lugar, arak ka ng nira na prostitute, arak ka ng nira na plahuko, arak ka ng nira igal. In the place of Corinth, there is a goddess of Venus na kinapalibutan sa isang kaligo ng mga prostitute. Pero dito si Paul nagawali. Isong kayo. Wala siya nagarampal sa pabula-pula or flattering words. Pero sila ni Paul, but they preach the judgment of God straight against all sin. Wow. So sa langit, basta sa langit skuta, pwede sa lima. Amen. Pero wala din sila nakakahina. He showed them how Jesus died and rose to save them. Sometimes we put our mind na ang Diyos niya maluluyon. And it is correct. Ang Diyos niya maayo. And it is correct. Pero ang Diyos, pag nakasala ka, sakto mo niya din. Amen. Amen. Because wala kang problema, mayroon ka sa grasya. Ang grasya may katapusan. Do you believe that? Ang grasya may katapusan. Ang kaluoy, kakagumpa sa Ginoo, wala katapusan. Pero ang grasya, when God now is about to come in this world, tapos ang grasya. Amen. Kung wala ka ng sisi, ka nagpapautismo, hindi ang ibalwas, kaya tulong ka. Just like a five virgins. Ibig sabihin, if you don't have a Holy Ghost, amen, wala ka. It means, hindi ka preparado. Kung hindi ka preparado, wala ka. Because for so many years, na kinakapoy ang pulong sa Ginoo, salvation of our Lord Jesus Christ, repentance. Amen. Pero kung hindi ka magpamati, wala ka. Amen. So pagsalamat ka sa Ginoo, nakita niya, nasakto kita sa Ginoo. Ako kinasakto ko sa Ginoo. Saan nakasala ka? So one time, siguro mga tuligat ng katinuhin, kaya nagulat na pagsimba. Amen. So nagulat na magsimba, naging nakatulog kaya ko, saan nagawa ko? Wala mo kasi pinatago, pinambaro nila, even umaywan. So sino, hindi na nagpagdagan kay katiripon dito, nag-happy-happy, kaya nagkinalit doon. Amen? So hindi na ako matagihan kay mga friends na naman. At malapit kayo kasama. So doon na kami sa mesa. Nagabog ka isa. Nagawag sa tawag sa rin, nagawag sa ilim doon. Wala ko ito. So buti nga sila. So na naman yan, tawag na naman, party na naman, araw na naman ilim doon. Wala na niya. Ikatapos mo ikapat, araw na ilim doon sa katubahan. Amen. So, ano sila sa Ginoo? He turned the water into wine.
naglain ang isip. Amen. Nagdalik ang akon na dati. Ako dati, nauna-una. Ako sa mga unang piyesta, I'm sorry to tell you. Pero pagtuktok pa lang, halin sa alas 9, sa alas 12 na. Gaulan na. Saan ka dyan? So, nalipay ang kalan! Nalipay ang kalan si Tutoy! Naulat-ulat na yung ilan, Tutoy. Sa muli, nagsinyas ko. Sige ko. Sige, Pilipino. Paganda ko sindi. Hindi ko like it. Paganda ko sindi. Wala na akong masuyong. Kisapto ko sa Ginoo! Mayo kanyang batang ng kapitin. Sakon niya, no? Ano, okay? Sakon niya lips. Kung nagkapitan na sa subog, siguro, huwag nito, abutong kitang gamin sa lapit sa natin. Kulpila na tupakan ni Mumol sa bakla ko. Without any flattering words, gisumpat ko sa kasawa ko. Magsumpat ka, nagrapok Andrea ang taga sa bakla ko. Wala dito man yung siling sa laawin. Amen. Wala na sa gwapo ang tao, wala na sa sumakan. Amen. Siguro mahila na nung that time. So wala ko may ibang nawihan ko. Pero nagkaglaw na lang ako. Instant ka mag-away na biya doon. So silin ko, every time may nakakatawa ko, silin ko kung malakad naman to, hindi na lang. Bala na maglaking na buhok sa ako. Kaya every time anak ko may sadya. So ako ginawa na. Pero, silin ko sa tawa ko, hindi nila kailangan. Amen. So, praise the Lord. So, kung nakamayaw ito, basta kinapawian ka sa kalabuhan, it is because of sin. Okay na. Because it is for our own good. Amen. Amen. Because of what? Because God show us fear or give us fear in our heart about this hell. And this hell is only for His fallen angels. But because there is so many na mga tao makapupot sa iya ang hell, sinigari sa Isaiah, every time may araw na earthquake, nag-expand ang hell. Kaya madamo makapupot sa iya sa ubihi na adlaw. Amen. So, ang mula kagabutang yun, dibuksan yun sa Ginoo ang inanahide sa atong nauna para magpantay ita every time we were going to decide or to make decision in our life. Unang-una na ito ang inanahide na. Amen? So, in Psalm 78, 36 to 37, tells all believers that they flattered God with their mouth and lied unto Him with their tongues. For their heart was not right with Him, neither with their steadfast in His covenant. When you pray to God, don't use flattering terms you not reading me. Hindi na mga direksyo sa atong Ginoo. You are lying to God. Kaya ang Diyos, we cannot fathom ang isip sa Ginoo at ang wisdom sa kanan na million or billion sa tao halin sa Ginoo. So, wala ka pa nag-pray, nagsarado ka pa lang sa imong kwarto, sa pintahan sa imong kwarto, man sa Ginoo ang imong kapangayuhan. That's why they were telling Him about your needs. Amen. So, sige nga, if we are not steadfast in our love and obedience to God, precious word, our flattering words, when we pray, are abomination unto God. So, we can walk it uprightly. Sabi niya sa Psalm, in the holy hill, in the Lord, I, the Lord who has set abide in the tabernacle. So, sino ang magpuyod sa imo ng presensya, sa imo tabernacle? Sila nga,
Who shall dwell in the holy hill? The answer is in the next verse. He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. So, sino ang makaabot sa iyang presensya? Sino ang makaabot na sa iyang Holy Ghost will be filled with His Holy Spirit? Atong mga righteous, atong mga upright. Sometimes, pasinig kita, if we will going to give, then we will receive more. And it is right. Pero ang Diyos, sa una pala, kung i-bless niya ang mga kawan ng Israel, they should stop sinning. Because everyone sins in our mind, in our heart, and in our soul. That's why God wanted to bless us more abundantly. If we will go to be upright, matarong, matuwid sa iyang tuwagan. Amen. Amen. So sige niya, no form of life will ever enter into heaven. Wala isang forma pa lang sa praktika, hindi ka makasunod sa langit. Silip-silip mo. Amen. So we speak boldly everyone with his neighbor, with flattering lips and a double heart, though they speak, the Lord will cut off all flattering lips. And the tongue that speaketh proud things. Hindi lang itong mambubula. Okay lang naman. Pagsiksihan mo lang ang imo nga lang, ang imo nga sabi. Amen. Praise the Lord. Pero sila niya, hindi lang ina, even seed of a proud things, it means pride. Arang na ng pride. The first sin ever committed by Lucifer was pride. He thought he was better than anyone else. His beauty deceived him. And in New Testament, in John 1 John 2:5-17, God has given a command. Say niya, love not the world. Hindi natin igumpaw ang kalibutan. I-enjoy lang natin ang talagang blessing. Kapabor sa Ginoo. Neither the things that are in the world. Amen. Hallelujah. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung igugmaon mo ang butangan sa kalibutan, ang presensya sa Ginoo o ang gugma sa Ginoo, wala sa imo. Hindi magpuyog sa imo. Alam mo, sa bilog na si Mana, nalikat na si Mana, sige lang umasa, and then live streaming, aga-gabi. Pero sa nagabot sa niya, naamon niya. Pero, because God wanted to bless us. That's why every detail sa atong kinabuhi, kamay man o dako na sala, gusto sa Ginoo, limpyuhon niya. Para i-bless na. Amen. So sige nga, for all that is in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, is not of the Father, but is for the world. That is the three sin. Ngayon kay Adam and Eve. Siling lang ni Adam and Eve, siling ni Eve, siling niya sa serpente. Siling sa Ginoo, hindi ko daw kanon, hindi daw namon kanon in ang prutas of the forbidden tree of fruit and knowledge. Siling niya. Pero kinukaan niya ba? Siling niya, hindi pa daw kami magpalapit, kaya hindi kami namon-kapan. Pero siling sa Ginoo, hindi ang pagkaunod. Pero kinukaan niya, ako na akong ama. Ama ang tagay. Dapat hindi mo yung kaptan. Kaya kung kaptan mo dati, inumod mo rin. Amen? Amen. Do you think
No? Sometimes, we are very weak sa sinanalitan. And the world pass away. Inumdumon natin, yung hindi kalimutan, madula na. No? Galapay na taan, the last day of, but he that knoweth the will of God abideth forever. Pero ang nakabuha, saan kabubuton sa Ginoo? Naka-abide diyan, nakapuyong diyan, ang iya presensya sa imo ng puso. That's why ako pasalamat ko na may asawa ko, may isog sa panahon sa mali. Kasi niya, Proverbs 6:16, do it, the Lord hate. Ye sinner are abomination. In Proverbs 6:17. So today, how many women, as well as men, are proud of the walk? They fix their hair, paint their faces, and dress. Susubok ka na ako, sige nga. Lalo sa mga babae, sa mga lalaki, no? Na they were very proud. Kung paano nila kailan nila mo, diri sa payak, sa tungkol, o ano ba, and they were very proud of themselves. Ang mga ni sa TikTok, hindi ko naman sinig sa mga computer lang, masinig ka, ilinyaan lang kung ano nila tanaw sa iyong bata. Pero karoon-aral na sa Facebook. Sa muna mag-TikTok, saw-saw na. Pero because, no, gusto gid sa mga subscriber or mga viewers atong extreme. So kung natapos na hindi ko pinipili ko na, dapat extreme na naman sa sunod, extreme naman, extreme, hanggang mag-short na lang, hanggang sa ulihin. Abot ko na ng papatawag na. Sa ulihin, mauban na lang eh. Ako niya naman nauban na eh. Sabi ba mga LGBT? Sa kadamuhon sa tao, katambling-tambling. Katambling-tambling, wala na sa'yo sa vlog. Wow. Ako nakalimutan mo. Very wicked. And it is because of sin. Now, a long time ago, bago pa namin mag-asawa, kami, dito sa simbahan, bila sa aming likod pala. Sa namatay na akong lola, nagilakad ko sa eyes, kinutanaw ko sa ina. Amen. So, ang mga Balyano, so sa naglakad dito, madami ko sa mga prente, puno kayo. Pero, saan ka nilakad ako? Tanong nagkatanaw sa ako. Because I'm very proud sa aking itsura. Amen? Sino ang proud din sa ilang itsura? Sino ka din sa asawa ko yan? Kasi ako nabasa ko, sino sa asawa ko? Pagkuha niya, sino niya? Di, beautiful na ko. Nagkagla ko naman sa bat. Eh, proud mo. Sino ko, papa ka lang. Sino you are very proud of yourselves. So, sa nagkakad ko sa eyes, talaga nakatanaw. Hindi ko ba tayo kung ano ba tanaw sa ako? Tapos nagkatanaw ko nito. Kaya ano ko eh, malapit ako sa mga lola ko. Even in the side of my mother, even sa mga tanan na mga, hindi na ako nila apogin na directly, pero parang ganyan ako. Sa tanan pag-eskwela ko, pag-start talagang libre. May rep, may TV, may rice cooker, may radyomanya, libre. Wala ko na pala, wala ka ubra-ula, basta libre. Amen. So because of what? Because tayo mag-istorya sa ilan. That's why when I came here in Baguio, among yapon, mag-premier value, yapon pa ang mga bigat. Di ba? Napansin ko naman sa mga galiyon. So sa nagkakap nito, very proud ako. I don't know kung nagkakanaw sila. So sila, pagkapos ng tanaw sila, Toy! Yilo na rin mo po. Yilo na mo. May rito sa pagkakit. Kaya gusto kong makakiyaan sa una. Hindi ako pangalan. Kundi, Joy. Joy! Di ba? Ako na my old you. That's why the old me, who is the sinner one, every time matulog ta sa pagpangala,
kalibutan kung maghina ka sa prayer. Because there's so many evangelists in the America in 1990s, and they were so celebrity na sila, famous, pero nahulog na yapon sa babae. Amen. That's why we should always examine ourselves. Because if we are intelligent enough, amen, also the devil is wise enough. But we have God that is man or ang iyan na isip kanag-ifawa. Hindi iyan ako. That's why we should always pray for the Holy Spirit to fill us so that we can connect to Him. Amen. Para hindi kita matisod. O kung matisod man, madaling kita mabalik. Amen. But God says, sila niya Matthew 23:12, humble yourselves to walk with God. Hindi mali humble na kung sa diin ko makita ka sa tao, ugo ka na lang. Humble, it means in God. Na makita nila that we boast of the glory of God in our life, just like Queen Elizabeth. He knows kung sino siya. That's why when he walked in the aisles, he carried himself just like a queen. Di ba? Makita mo? Hindi ba siya prestigious? Hindi ba siya pinakagwapa? Hindi ba siya pinakamagaranon sa pinamangalimutan? But he knows himself. He is the queen. Came from the royal blood. Paano na? The blood of Jesus is in our blood. That blood is only in this earth. And the blood that flows in our DNA is the blood of the King of Kings and the Lord of Lords. So, our kingdom, the true kingdom, is there. That's why we are here, because we wanted to partake in that kingdom in heaven. Amen. That's why God said, humble yourself to walk with God. Be that humble himself shall be exalted, but he that exalted himself shall be abased. Pero alam nila, papagat mo niya kaya kayo, ang iyakaw galinon, siya pagalaitod. Amen. Kung puro ka rin ka mag-istorya, no? So muna hindi ko muna mapansin kung kami-kami lang istorya, nila sa pikawayan, puro lang na ako, puro lang na ako, kung may hanggang pala kita ita, ay hindi, hasta na naman, ganda mo. Pero din, tingnan ako, dadahampal mo ako ng palayon sila. Asilin ko, kaya ako galing, it is proud for yourself, just like Lucifer. That's why, humble yourselves unto God and walk with God. Amen. So you're going to seek after fame and fortune and please God? Kung ako naman ito unahon na ito, hindi kita pa, hindi kita ito i-please sa Diyos. Because all those things, even may anak ka sa sila na mabutan, pero hindi man sa Mayo, hindi man nakabot ang pinatuloy, sa tuwon ka din sa Ginoo, just like King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar, he conquered so many countries in his time. Pero sa sikling niya, ako na mga pinakamayo. Smart God ko. Dahil. God, very easy na. Ginutod na sa dahil sa Ginoo. Tapos, si King Nebuchadnezzar, we know all that, nga, he is a king. Pero nagkaon niya po dyan sa Ginoo. Amen. Sa sobrang tiyato. Amen. So God may prosper you so can use His money to expand God's kingdom. Siguro, God is going to prosper us or bless us because of what? Because He wanted to expand His church. Amen? Do you believe that?
Amen. Malam nyo, may isang congregation na kung sabihin, isa sa pinakamangkarano, isa sa pinakamangkarano. Because every time magkasakit ng ilang mahutot, tanan silang ulit. Amo nga wala sa upri sa ilang. Amen. But we have God in our life. And we know from the start of our being faithful to Him. May alam ba naging sa ato? May alam ba nga wala naging bless sa Ginoo? Aral ito na ng blessing sa Ginoo. Amen. So God made many king rich in the Old Testament while they sought the Lord. Saan ginasik nila ang nahuk sa Ginoo? The Lord goes to prosper. Amen. So samtang ginasik natin ang nahuk sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang Ginoo bigyan maghatag many thousands of customers in our business. Amen. So siya maghahatag sa tanan. While they sought the Lord, but when they suddenly thought that they had gotten all those riches because they were so smart, then God let them fall and God punished them. So maganda mo na mga hari in the book of Judges na talagang gitak na sa Ginoo. So, sila niya in 1 Timothy 6:3-12, give a solemn warning to all would be rich. Serious na warning sa tanan na i-bless sa Ginoo. So God will going to bless each and every one of us. Pero may warning. Bantay na. Kay Pasig makatulog na. Amen? Because of that riches. The wicked in his pride to persecute the pure, the poor in Psalm 10:2. The proud reject the word of God when it speaks of judgment against their sins. Kung isa ka na yung magalaman ng tao, okay na. Pero, kung sa tulong galing, hindi niya pagpatuloy ang pulo sa Ginoo. Pero pulo sa Ginoo. Alam mo na talagang patuloy na doon? Ang tagal ng mga probinsya, ng mga blessing, mga pabor, ang mga kaimungan natin sa ating kalipuson, and then meditate it ng anday. I-meditate yan mo natin ang mga instruction at ang pagsakto sa Ginoo. Kaya muna ang natuon na i-bless ka sa Ginoo kung talikuran mo ang imo sa lahat. Every time they cried out, terrified in fear, ang mga Israelites, ang palikot nila, they were going to invade Israel. Kaya isa-arak sila sa katisagalaan. Kalipatan nila ang Ginoo. Pero sa panahon, nagaan sila sa kanto, mag-ibig naman sila. Pero wala na sa kabayo, lipatan nila pulong sa Ginoo. Amen. So, sinabi Obadiah in chapter 3, the pride of thine heart had deceived thee. The second is heart, who shall bring you down to the ground? Kaya alam sa taas, sino ang mga butong sa akong pinalo? Sino nga? Lots of people, when they have a good job, find home, money in the bank, and health, they think they are set for life, but God can bring you down very easily. That is why James warned to the rich not to trust in uncertain riches, but fear God and be rich in good works. Amen? Amen. Huwag na nagtandaan. Kaya may isa na Muslim, nag-testify siya, sinigyan, na-convert siya into Christian, and Jesus Christ now dwell in his heart. But there was a testing, trials in his life. Sa ginawa ng Ginoo. Ano yung tabo sa iya? Ang ilang na syudad was being invaded sa mga building. Kagandalan, iwasak. Hindi na gira-gira kung grabe gira-gira. The city was flattened, ruined, destroyed. Kansili niya, I thought ang bangko ang pinaka-safest na lugar na kung sabihin, ibutang mo
Kristo, ako totoo sa iyo. God, mayaman siya na singsing. Siling sa community. Kuha ka na. Ang singsing na ihatag sa akin. So, tumagin siya. Sige ba, kung hindi, doon mo lang imuha tulog. So, naatok siya. Gikuha niya. Sa gikuha niya kanan, sinigya, the only thing na wala nakuha nila sa akin is our Lord Jesus Christ who dwells in my heart. Sa nakakuyo na ang Ginoo sa iyang pusoon. Naglakad siya sa ibang nga lugar. Amen. Sa paglakad na dito, nagnegosyo siya. Tayo naglampo siya doon. And God gave him twice as he has much before. Just like Job. Nagpagkarano siya. Because of what? Because the Spirit of God is with him. Pero buka, hindi na naman ba? If that love or commitment wala sa ato, siguro kasi natin ba tayo? Basta hindi ka lang nag-repent? Basta nag-passion ba tayo? Di ba? But because of that love, we are here not to fall in love or fall in love to our God. Kaya tama itong isinig eh. Nasa isa na preacher, fall in love, someone you will hate him. That's why love is a commitment. Amen. So praise the Lord. That's why in our lives, Jesus very clearly told the disciples, or even until now, today in our lives, Syria, without me, ye can do nothing. John 15:4. Without me, wala kami mo. Baskin ano mo, bisan kung hindi ka kalitasan, wala kang bisan kamay ng malas, naging butang ka. So, silingin mo rin, even a tiny little mosquito can lay a big 200 pounds man on his back where he can do anything. So, don't look so proudly of what you can do and what you are going to do and your riches and possession. So, we should always be humble. Kung ano man ang malatanta sa sining na panahon, if God is going to bless us, stay humble. Kay sining sa Ginoo, nang sining ka rin, maskin labok lang. Nasubuon sa Ginoo, ang labok, nag-aton ka sa tiin o kung sa likod mo, butanan niya ka sa 200 pounds. Wala na kami mo. Di ba meron ka na sa labok, dako yun din? Then may mo, ano mo mga butang? Then that's why we should always remain or committed to His presence. Amen. So because Jesus told the rich man, now food, kung pinakamarano, magkarano na siya. Wala sa naisip, kundi ka lang, napakabutangan niya. Kagkalang, sila nga pagusto ka. Nang kapagkaon siya, that night thy soul shall be required of thee. Sa sina, nagati, waon ko ang imo. Then those things be which thou hast provided. So is he that layeth up pressure for himself and is not rich to what comes. That's why, unahan ko natin ang Ginoo. Limpyohon nato na naton una ang aton kaipusoon, pabayian ay dira ang mga butang, pabayian dira ay ang mga riches and wealth o kung ano pa mga kontrata na wala, unahan nila Ginoo. Kaya binuungan ang nabuhat sa kontrata. Amen. Ang isa kanyang artista, he is a godly person. Sa papalit na pan-artista, ginoferan siya na mag-advertise millions na kontrata. But he prayed to God and asked kung ano niya. Pero, gin-reject niya ang inang kontrata. Sa sila gin-reject niya ang inang mama, then God gave him another contract. Dati-dati, atong advertisement is just only for this. Sa Pilipinas lang. Pero may kaduwa kontrata worldwide.
kasiyasan ng Ginoo. Amen. Ang mga gusto sa Ginoo ang mga greater things. Amen. That's why if God want you to be blessed, if we want you to be blessed, kung gusto niya na i-bless ka, amen, gusto niya na libyuhan kayo. Hindi na yan. God is preparing every soul na anak na karon or sa kanang na bilog na kalibutan about this second coming. So kung hindi pa nila mag-abot, hindi pa natin yung panuwan-was. That's why we should always be filled and ready na matubang sa iya. That's why this faith, hindi natin maitakwil o ma-think about this great tribulation. Those who do not make it to the rapture will have to face the tribulation. Amen. So, ang tribulation ay pinakasimple lang, Lord. Pero kung kasama mo ang tribulation, grabe ka bulay. Amen. God's coming wrath, the great tribulation spoken in Revelation is really God's wrath. Wrath, kahit pakimalos, poured out on unbelieving and disobedient people on earth. The wrath of God will begin with the seventh seal. Amo na yung may tabo. Kung hindi kita makaupot, that's why we must make it to the rapture. Or else, we will experience His wrath and His judgment. That's why in seal, there is a white horse, and seal number 2, red horse means war, conquering leader, secondly, black horse, pale horse, death. Black horse, inflation of food. Ang matabo, kung hindi ka makaupot, kung magtulog-tulog na. Amen. So, meron pala dahil na makabudray ka. Ano ba yan kung magkaroon na sa black horse? Inflation of food? Hindi mo na may baluan. Tanan na, nabutang taas na ang presyo. Sa ibang lugar, milyon-milyon nila dala, pero nila mabagal sa kilo lang. Pero ilang mga bilyon. Pipili ka ba ilang lang tayo sa ilang mga? Sa akong gano'n, nagataas sa dalan, nagagamay ang peso. Siling sa isa na senador, na tagaan na yun tagaan sa diesel, sa kamunin, siling sa driver, hindi. Kaya kung amo na magtrapunan, paano ang iba ng barang doon? Taas ang hiyap. So anong kaya sa sunod ka alam? Mag-irinaway niya. Kiyos. Wala na ginaintindi sa tao kung ano rakbo mo. Kung gutom siya, saksa. Sunod na yung balat. That is what happened noong dito kami sa Mayulanda. Nag-stay kami dito for the whole day. Ang tanan ng mga ano ko sila? Ginamuntahan sa mga grocery, araw na sa may highway. Ang patrulya, kinasakanan. Maayon na lang, Ginoo, kay pag-agi na, kung ang ba ito, puno sa lugar. Ang tanan at mga patay, anak na sa lugar, ang tao. Daw sa wala na nagkalisila na. Daw wala na nagkalisila tao, butong. Pag-abot sa gabi, kung tanan na lugar sa lugar, nagkalinaway. Ang pinasilay. Kaya iba, butong. Kung butong ng tao, hindi na kasi susunod mo si Dokta. Mas kinagpusin ka lang. So ano ba yan? Kung tanan, nabutang mataas na. That's why we thank God in Revelation, wala kita mabasa, kaya ang church, ikuha na lahat. Amen. But what about those unbelievers and disobedient? Amen. Ang natulog-tulog lang. That's why the seven angels will trumpet. The trumpet one judgment on the land. 1/3 of trees burn and all green grass. Gamay na lang gani ang kalupaan, 7 continents, ang iba't
ng mga puno, kagtanan ng mga hilamon, ng green. And then the trumpet of judgment of salt water, one-third sa mga karagatan na tubig, turn into blood. Amen. So we have a seawell dito, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean. Amen? So, kung isang tira, magka-problema, anong karagatan, mga darakton na, dili pa lang nalang sa ila, sige, tawar na na. Isilan na, gamay lang na siya, just like a pool. Sa mga Asian country, ano pa, kung ang ocean na ang tinatawag, and one-third of the salt, which is the sea, will turn into blood. Magtaas na ang mga draklod. When God told Moses, turn the water into blood, ano tabo? Death. But through grace, our Lord Jesus Christ, turn the water into wine. Celebration. That's why we should always be poured by the Holy Spirit. We should always be ready. Because in grace, celebration. Pero kung hindi, ano yung madatan mo? In chapter 3, judgment of fresh water. Hindi na ang salt water, kundi pati na din sa may fresh water. One-third Japan will turn into blood. Trumpet 4, judgment on heavens. One-third of the sun, moon, stars, judgment. Trumpet 5, army of demonic locusts from bottomless pit. Magwatong mga pala. Kagtong mga tao na mga disobedient, kag wala sang seal, sang ngalan sa Ginoo, na wala na pabautismo. Lagsod sa sinabalan. Kaunod o hindi kaunod, they will go into torture. Just like a scorpion for 5 months. Sinutan na. So di ka na magbuha ka dito sa may bata, umutiin ka, ikutom ka magyapon. That's why in Revelation 9:6, in those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die, and death will flee from them. Amen? Kung kabasa ka sa Codex, nung mabutang mo dito sa kamatayan, di ba? May karahin siya. Ginalakas siya ito, ang mga that is a fiction. Pero, in this time, mismo na ang kamatayan, ginalakas sa tao. Kaya hindi na mayabot sila mamatay. Amen? Binusubok in grace, we desire blessing and favor. That's why we must make it to the rapture. In trumpet 7, great voices in heaven. The seventh angel will sound, and the voices of heaven will proclaim the triumph of God's rule over the earthly rule of nation and peace. There will be a great thunderstorm and earthquake and hailstorm. So, bold, continue ang yaman. Bold, grievous source. Ang tao magkapilas-pilas. Grabe ang pilas just like Job. Amen. And always upon those who are the mark of the beast and those who worship his image. These are people na nagpakatat sa mark of the beast. Sino malakat dito sa linaw na kalayo? Those who have mark of the beast and the false prophet and the fallen angel and the wicked na mga tao. And then Paul number 2, sea turned to blood. All salt water. Ang bilog na dagat. Maging blood na, maging dugo na. And then Paul number 3, turned to blood all the fresh water. Paul number 4, scorching heat from the sun. Hindi ka na magagwa. Kaya sobrang nakasakit ang init sa
adlaw. And then, pero, patingala na, kay hindi niya storya, tapos na. Amen. Kiniremind na lang ni Satan. Naman niya manabok. Sila niya, in Revelation 16:8-9, did the fourth angel pour out his bowl on the sun, and power was given to him to scorch men with fire, and men were scorched with great heat, and they blasphemed God. The name of God was the power over the split, plague, and they did not repent and give him joy. So, ano na ba? Mas lalo na nagipit sila. Mas lalo na nakabunday sila. Pero hindi nagyakon sila mag-repent. But they blaspheme God. Isunod pa nilang ito. Napasamanon pa nilang ito. Hindi lang ito. The name of God and even all their saints in heaven. And bone number 5, darkness and pain. The fifth bone will bring God's wrath directly to the throne of the beast and his kingdom. And bone number 6, armies of crows, Euphrates River. This is the battle of Armageddon. And 7, earthquake and devastation. It will include great hailstones falling from the skies. So, magkala-tupak ang mga dalanago na ice. Siguro dalanago, sobrang dalanago ng mga ice. That's why, let all people awake. We should always ready and prepare. Anytime, all God's judgment will take place according to the word of the Lord. Revelation 6:17, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Sino malabalong? Pag mga ng panahon, wala kayo. Therefore, sila niya, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Dapat tagaan natin patagat. Dapat ibuon natin ang tanan na kamayo para sa Ginoo. If you want the blessing, then we will go into repent our sins. Because tanan na mga butang sakit man o manuman problema man o anuman, it is because of sin. Wow! At sila niya, tagahan nila doon sa importansya ang hindi ng mga buhay. For if the word spoken from angels prove steadfast and every transgression and disobedience receive a just reward, how shall we escape if we neglect to praise salvation? Which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard it. One can be certain that the day of God's wrath will come. That's why we must prepare now to avoid the wrath to come. Amen. And lastly, that is the frightening facts. It is the frightening facts. There are five lang na mga kalahadlok na makitabo. Paskin hambal na sa Ginoo ang may tabo sa sunod ng kailan daw. Pero may aral pa rin yung kalahadlokan na pakitabo. Siling sa Ginoo are found in the Bible in Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone will be saved. Not everyone will be saved. And number 2, Matthew 7:13, more will be lost than saved. Mas madamo pa ang mahulog, ang matulad, kisa sa masalba. That's why siniling Paul to Timothy chapter 14, chapter 1, verse 4. Chapter 4. 1 Timothy chapter 4. First Timothy
chapter 4. Silingin nila. Amen. Now the Spirit speaketh expressly. It is the Spirit who speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith. Nga matamo sa mga believers na magtalikod sa ilang mga faith. Amen! Bakit? So what? Giving heed to seducing spirit and doctrines of evil. Mag-iiso sila. Kaya ang pabihon nila, atong mga seducing spirit and doctrine of evil. Lain na doktrina. That's why it is always chaos in the part of both. Every time na lakad sa may Episo, sa may Timon, sa may Thessalonians, no, sa Corinthians, sa Romans, because of what every time it preach about the gospel of grace, ang tayo kasunod, ang gospel of what? Gospel. Oh, no? Ang inatawag na doon ng mga Roman or ang mga law. Amen. Kinalabungkay nila. Wow. So number 3, any expecting to be saved will be lost. That is a frightening fact. That's why we thank God na wag tinatag niya sa sunod sa akin. Because ang pinakamaayon na buta nga po sa din, siningganin sa akong dibasa. Later, the others also came, Sir, they said, open the door for us. But he replied, I tell you the truth, I don't know you. So naglaga sila, atong iba, a virgin, na wala hindi preparado, wala sang Holy Ghost. And then natok sila, Sir, open the door. Siling sa Ginoo. But he replied, I tell you the truth, I don't know you. Depart from me. Di ko mo kilala. Wow! Ang pinakasing ka sila. Kailangan, lumaki nga po sila sa pulong, habang mag-gapo sila. Pero, they don't receive the Holy Ghost. That is how important is the Holy Ghost of our Lord Jesus Christ. Because then in eternal life, it is about spiritual things. And blessing and favor here on earth, it is everything. So hindi ka lang napabilin. That is why spiritual things is more greater than the material things. Amen. That's why in the last days, ang pinakanami na mabatihan ko din, the judgment day, kung arak ka, kag-arak na Ginoo, siling niya sa iyo, well done, my good and faithful servant. Siguro grabe ang kalipay mo. Sa mga buk ng Ginoo, kalipay sa tao na malaklan niya pagkabot sa Ginoo na naibisan. Siling niya po ka sa bayo. Pero mas malipay ang Ginoo na madaklan niya sa pagkabot niya, buktaw ka. Amen. So lastly, now might be the last opportunity for you to receive. So, dinatong pa what? Maybe it is the time to accept God as your personal Lord and Savior. And then, if you love Him, then hindi fall in love Him, you will obey His word. You will repent and baptize in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Let us all stand and ask God. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Salamat sa pulong sa Diyos. Tayo ni 6 para sa akin. Hallelujah. Kumakahin mo na sa pag-iguligoy sa palalata. Pag sa mga panahon, praise God sa Lord.
Pagkamutan natin na makatsaga ng presensya sa inyo ko. Kung wala kang higalo ko, kasi kung magkabalo ko ng Diyos. Wala talagang agenda sa mga kagabong ng kautuhan. Gawa sa pagpagdahimaw, ipagdawag sa presensya sa ating Diyos. Praise God. Pagkagawa pa man sa natin posturaw, sa natin forma, kung wala ang presensya sa Diyos, hindi magaling ang Ginoo. Hallelujah. Kung sige siya, balikon na kakagwapo ka, balikon na kakagwapa ka. Pagkagilatan mo sa Ginoo, kung gaano ka puno, ang iyong panulanan, rasgano mo na makasustain mga kauturan, hanggang sa pabalik sa pagkabuhay ng Diyos. Salamat sa mga pulong, sa mga reminders. Hallelujah. Sige na ikaw. Praise God. Hindi natin mahalo na ang kalimutan. Kung hindi kita namalabay lamang rin. Mahal ang Diyos. Kung naging presensya. Hallelujah. Praise God. Hindi ka magkumpiyansa. Hallelujah. Nagabot pa ng panahon na maluya ka. Kapan panikamutin. Kaya mo mabatsagan ang presensya sa Diyos. Sinikagahan. Hindi ka magsugot. Praise God. Hallelujah. Nagabot mo na negosyo. Ako mauna. Mapasupin lang ikaw. Sinikagahan. Gusto ko na magamungan mo sa presensya sa Diyos. Magpapauli mo sa akong negosyo na may kalipay, may kadasin. Hallelujah. Hindi na sa pagkakagan sa Diyos. Mga kabataan, mga pamatanon, mga nanay, mga tatay, hindi pa malahiyan ka na. Ato na magtiyagan din sa akin, sinikakapusan ng adlaw, nagkakaakit sa Diyos. Praise God. Kapag hindi tayo gusto, mag-aampunan
Salamat po Diyos sa iyong pulong. Salamat sa pag-aling kong pasulod sa iyo. Ikaw mag-ablas sa iyo. Sa mga kabataan mo Diyos, sa pamilya nila mag-aapamit sa mga nilagulong mo. Mag-aatag sila ng pagkat ko sa magkalunayan mo Diyos. Kung sa mensahe ko at sa mo Diyos, ikaw mag-ablas sa mga sa Ginoo. Magpapakauli kami ng tayo pagkaan. Alam mo, ginalawang mani mo, kamo na lang ito ang tiginaw sa ako. Sa panalaw ko yung mga nagpapurban sa mga pastor din ako kalang makapaglas sa sunil mo sa kanimalang. Alam mo, talay ko sa wala katapusan sa pagkagal. Kulang-kulang kami sikip, kurang yung siningan ako pagkaan, ipagagablas sa ako. Pagkatapos siya ang mahal ng nangyayag mo. Alam mo, dapat ikasalamat din ako sa ipagkaayo kapag umatong sa binuksimata, harang din sa aming inabuhi. Nanay ko sa walay katapusan sa tagara